Huwag na huwag ka palaging nagbibigay ng compliment sa ibang tao, lalo na pag opposite sex mo. Pag nalaman ito ng partner mo, of course, masasaktan siya. Kasi yung mga compliment na yun, baka hindi mo nga sa kanya sinasabi. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, wag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is, let's talk about paano ka ba makakaiwas doon sa tinatawag na emotional affair. Yung akala mong wala ka namang ginagawang mali. Yung akala mong yung partner mo ipinamumukha sa'yo na wala naman siyang maling ginawa sa'yo. Madalas lang naman siyang nakikipagkwentuhan doon sa special na babae or doon sa special na lalaki. Pero sa kanya, yun ay baliwala. Ang isang bagay na itinatago natin sa mga spouse natin, then inililihim mo na yan sa spouse mo, nililihim mo na rin yan sa mga friends and family mo, then you begin to share intimate information with each other, then lahat ito, sikreto mong ginagawa. Isa pong halimbawa yan ng emotional affair. Yes, wala pang nangyayari sa inyo physically, kaya akala mo hindi pa affair na matatawag to, nagkakamali ka. Kapag hindi mo iningatan ang puso mo at sarili mo, possible pa rin na ma-fall in love ka sa iba. Wala naman pong couple na nag-settle down na inisip nila na magkaka-affair sila with someone. Number 1 na dapat wag mong gawin para hindi ka magkaroon ng ganitong affair. Huwag kang makipagkaibigan sa opposite sex mo. Wala naman pong masamang makipagkaibigan, don't get me wrong, but not too much. Ito yung dahilan kung bakit may mga marriage na nauuwi sa troubled. Yung over-spiritually and pride, pwedeng ma-destroy yung marriage ninyo. Kapag nagbigay ka ng too much friendship sa isang tao, lalo na kung opposite sex mo yan, of course, nagbibigay ka ng time, nagbibigay ka ng energy. Meaning, involve ang puso mo kapag ganyan na too much ang ibinibigay mong friendship sa isang tao. So, dapat mag-set ka ng boundaries, disiplinahin mo ang sarili mo, at respetuhin mo ang asawa mo at ang sarili mo. Number 2, wag na wag ka mag-share ng mga personal problems mo sa opposite sex mo. Bakit? Kasi it will bond you together. Sa isang relasyon, mapa-friendship man yan o mapa-romantic, ang bonding is very important. So, kapag yung mga sikreto mo, yung mga problema mo, isinishare mo sa opposite sex mo, nagkakaroon kayo ng bond together. Pangatlo, wag na wag kang magre-reach out or kukontak sa isang taong gusto mo. Dahil natutuwa ka doon, of course, nandun yung tingling sensation sa puso mo kapag nagbigay siya ng attention sa'yo. At ikaw naman, kumakain ng oras mo yan na dapat nandun lang yan sa asawa mo. Next thing, wag na wag kang magkikwento sa opposite sex mo kung gaano ka ka-romantic at kung gaano ka ka-sexy. Kasi yung mga information na yan, dapat asawa mo lang ang nakakaalam yan. Yang mga ganyang bagay is only between you and your partner. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Another thing, wag na wag kang makikipag-usap nang depressed ka, malungkot ka, nag-iisa ka, or may problema kayo sa ibang tao, lalo na kung opposite sex mo ito. Bakit? Kasi magiging cloudy yung judgment mo sa situation mo. Instead of kausapin mo yung husband mo or yung wife mo kapag may ganito kang problema. Hindi yung kung kani-kanino mo ikinikwento na para bang humihingi ka pa ng comfort
sa iba. Another thing, wag na wag ka palaging nagbibigay ng compliment sa ibang tao, lalo na pag opposite sex mo. Pag nalaman ito ng partner mo, of course, ma-offend siya. Masasaktan siya. Kasi yung mga compliment na yun, baka hindi mo nga sa kanya sinasabi. Another thing, palagi mong i-work out ang marriage ninyo. Keep the fire burning. Meaning, trabahuin nyo pareho na laging mainit ang pagsasama ninyo. Dapat alive palagi ang romance sa marriage nyo. Protect your family. Don't share your marital problem sa ibang tao, lalo na kung opposite mo. Another thing, eto, simple, maikli, pero very important. Wag na wag kang makikipag-flirt sa ka-opposite mo. Bakit? Kasi innocent nag-uumpisa lahat yan. Then hindi mo na mamalayan, naging habitual na. Part na po ng cheating yan once na nakipag-flirt ka sa ibang tao. Dapat ang pag-flirt, ginagawa lang natin yan sa mga partner natin. I-limit mo yung pagpapashow off ng mga curves mo sa social media. Alam mo naman sa sarili mo na sexy ka. Alam mo sa sarili mo na macho ka. So, alam din ng partner mo yan, for sure. Bakit hindi mo i-limit yung pag-expose mo sa mga curves and mga abs mo? Last one, wag na kayong nakikipag-communicate sa mga ex ninyo. Para saan? Bakit kailangan mong kontakin ng ex mo? Bakit kailangan ugaliin mo na nag-i-inform ka sa ex mo? Or kinu-communicate mo ang ex mo? I-ex mo na nga siya. Disrespectful po yan sa mga present ninyong partner. Pwera na lang siguro kung may anak kayo at may problema sa anak ninyo, yun lang. At wala nang iba na dapat kayong pag-usapan na dapat alam din ng mga present ninyong partner. Dapat ini-involve nyo rin sila, ina-update nyo rin sila kung bakit nag-uusap kayo with your ex. Kailangan inform yung mga partner ninyo kung ano man yung status para hindi kayo nami-misinterpret ng mga partner ninyo. Yun po ay pagpapakita lamang na nire-respeto nyo ang inyong marriage, na nire-respeto ninyo ang inyong mga partner. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!